Good morning, my dear sisters and brothers, and welcome to all of you to the Manila Cathedral, especially the first-timers. Is there any first-timer among you? Taas nga ang kamay ng mga first-timer. Okay, so marami-rami din. So welcome po sa Manila Cathedral. Yung po kasing mga unang pagkakataon pa lang pumupunta dito, humahalik sa floor. No? My dear sisters and brothers, it is said that there are three categories of people as far as believing or non-believing is concerned. The first category of people is the gullible. The gullible. Yung lahat pinaniniwalaan. Yung lahat ng narinig, inaakalang totoo. Kaya kung kayo ay gullible, hahalik nga kayo sa floor, no? Pero madalas nambobola lang. Yung pong mga gullible, yung madaling lokohin o utuin, ang madalas na nabibiktima ng mga scam. Yung naniniwala na pag naglagay ng pera sa number na ito, ay babalik ito ng mas doble. Yan. Scammer. O kaya yung mga naniniwala sa mga pangako ng mga kandidato. Yung mga naniwala sa Talyano Gold. Yung mga naniwala sa 20 pesos per kilo ang bigas. Mga gullible. Yung mga naniniwalang mahal sila ng jowa nila. No? Gullible yon. Niloloko lang kayo niyan. Yun ang unang category. Ang pangalawang category ay yung skeptic or skeptical. Kung yung gullible, pinaniniwalaan ang lahat. Yung skeptical naman ay walang pinaniniwalaan. Walang pinaniniwalaan. Hindi naniniwalang ganito, hindi naniniwalang ganon. Para sa kanila, nothing is true. Skeptic. Baka ganon tayo. Ang hirap papaniwalain. At ang pangatlong category, the third category, is the critical believer. Hindi naniniwala, pero pag pinakitaan ng ebidensya, tinatanggap, naniniwala. So gullible, skeptic, critical. I wonder, where do we fall in those categories? Tayo ba yung andaling papaniwalain? O tayo ba yung ayaw maniwala kahit saan? O yung taong hindi maniniwala, pero pag pinakitaan ng ebidensya, sasabihin, tama ka. I think, my dear sisters and brothers, St. Thomas in the Gospel of today falls under the third category. Nung sinabihan siya ng kanyang mga kapwa-alagad, si Jesus, buhay! Nakita namin! Ang unang reaksyon ni Tomas, no way. Hindi ako naniniwala. Kasi, hindi naman natin masisisi si Tomas eh. Kailan ba naman siya huling nakakita ng muling nabuhay? Hindi natin masisisi si Tomas sapagkat bago sa kanya, yung ganoon, si Jesus, ang kanyang guro, na nakita niya sa guro o nabalitaan niyang namatay sa krus, ay buhay na muli. We cannot blame Thomas for not believing at first. But when Jesus returned the second time, and Jesus showed him, Thomas, the wounds, then Thomas believed. My Lord and my God. He was critical at first. He was non-believing at first. But when the evidence was shown, he believed. Tularan natin si Tomas. Tularan natin ang kanyang paniniwala. Hindi lahat ng pagkakataon, ang lahat ng bagay ay dapat paniwalaan. May mga manloloko sa mundo.
Pero kapag may nakita na tayong ebidensya, pag ipinakita na sa atin ang patunay, huwag na tayong magmatigas pa. At dahil lamang sa yabang ay hindi maniniwala. Let us be humble enough to say, I am wrong, now I believe. The second point, the second reflection that I would like to offer to you this morning is this. Jesus appeared to the disciples in the gospel 2 times. Sa unang pagkakataon, wala si Tomas. Sa pangalawang pagkakataon, nandoon si Tomas. Ang tanong nga ito, bakit nagpakitang muli si Jesus? Bakit nagpakitang muli si Jesus? Ang isang dahilan ay sapagkat ayaw niyang iwan si Tomas na nakabitin. Ayaw niyang iwan si Tomas sa kanyang pagdududa. Alam ni Jesus na hindi naniniwala si Tomas sapagkat hindi nakita ng kanyang mga mata. Hindi niya pinabayaan ito. Nagpakita siyang muli. He appeared again for the sake of Thomas. My dear brothers and sisters, I think that is one manifestation of God's mercy. Hindi nang iiwan. Hindi iniwan ni Jesus si Tomas ng bitin. May mga tanong. Binalikan niya si Tomas para bigyan siya ng katiyakang totoo ang kanyang narinig. Yan ang awa ng Diyos. Hindi nang iiwan. In one of the parables of Jesus in the other Gospels is the parable of the 99 sheep. One is lost, the 100. Pwede naman niyang iwan yung isang tupa eh. Pwede naman niya sabihin, anyway, meron pa naman akong siyam na putsyam. Yung isang yon, ay bahala na siya sa buhay niya. Ang kulit eh, no? Ang tigas ng ulo eh. Sinabi ng wag humiwalay eh. Pero hindi. Sabi ni Jesus, ang mabuting pastol, hinahanap kahit yung isang naliligaw. Pwedeng sabihin ni Jesus, meron pa namang 10 na natira, 10 sa mga alagad. Si Tomas, malas lang niya, no? Alis siya ng alis eh. Humiwalay siya eh. Pero para kay Jesus, kahit yung isang alagad ay mahalaga. Sa mata ng Diyos, tayong lahat ay importante. Sa mata ng Diyos, ang bawat isa sa atin, kahit pasaway, ay mahalaga. At hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. God is so merciful that He will not abandon us. Jesus returned for the sake of Thomas because Jesus is the divine mercy. Let us pray and be thankful for this mercy. Many times, we have experienced that mercy. Malayo tayo, pero inaanyayahan tayo ng Diyos bumalik. Pasaway tayo, pero patuloy tayong minamahal at kinaaawaan. Ipagpasalamat natin ang awang ito ng Diyos. Amen.